Part 9. Ang gwapo ng asawa ko. Biglang sambit pa ni Belinda na ikinilang ni Van. Let's just take a picture. Don't make fun of me if you don't want to end up moaning my name again. Napahajijek si Belinda sa narinig. Belinda got her phone from Van at muling kumuha ng letrato nila. Van let Belinda take their pictures at hinayaan niya ito hanggang sa mapagod at magsawa. After that, gaya ng napag-usapan ay hinatid ni Van si Belinda sa apartment nila ni Leah. Hindi maiwasan ni Van ang makaramdam ng sobrang bigat na pakiramdam habang nagkakapatong-patong na ang lahat ng kasinungalingan niya. He doesn't want to continue lying to Belinda, but he needs to lie to her, but this is for the meantime. Belinda felt so happy after everything happened, pero kinabukasan ay nawala lahat ng iyon nang pumasok siya sa opisina. Napapikit si Belinda nang itapon ni Manager Cecilia ang mga papeles na ipinasa nila ni Leah sa mismong harapan nila. Manager Cecilia didn't mind if everyone was already looking and watching them, mas gusto pa nga ito ni Cecilia para mapahiya si Belinda. Revise everything again, or else I am really going to fire the two of you. Mga tinuring kayong top interior designer sa department na ito, pero mga basura naman ang mga gawa nyo. Walang naglakas loob magsalita, reason why Manager Cecilia looked at Belinda's way. Tumayo pa nga ito sa harap ni Belinda. And you even have the guts to be absent. What the stupid are you? I'm sorry, Manager Belinda tried to talk, pero napayuko na lang ng agad na pinutol ni Manager Cecilia ang sasabihin niya. Gaga ka ba? Anong makukuha ko sa sorry? I don't want a trash like you in this department. Ngayon, kung hindi mo kayang tapusin ito at ayusin ang trabaho mo, mag-resign ka na. This is too much. Maayos naman ito, but she wants us to revise again. Hindi ba parang sumusobra na siya? Leah sarcastically said. Nasa apartment na sila at inuwi ang mga trabahong kailangan nilang gawin. Pagkatapos pag-alitan ni Manager Cecilia si Belinda at Leah sa harap ng mga kasamahan nila sa trabaho ay talagang natahimik ang buong department. Laking pasalamat na lang natin na hindi niya tayo binigyan ulit ng deadline. Let's just revise this again. Kahit gustong umapila ni Belinda, mas pinili niya na lang ang manahimik at gawin ang inuutos ni Manager Cecilia. Belinda really loves this work, rason kaya ayaw niyang mawala ang trabahong to, and Belinda knows na mahal din ni Leah ang trabahong to kaya mas lalong hindi ito pwedeng mawala sa kanila. Hindi makapaniwalang tinignan ni Leah si Belinda. Sa ating dalawa, dapat ikaw itong galit na galit at hindi matanggap ang gustong mangyari ni Manager Cecilia. Pinaghirapan mo ang halos lahat ng to, Belinda. Kaunti lang ang nagawa ko at halos ikaw ang gumawa ng lahat. May tumulong sa'yo, pero ikaw itong sobrang pagod sa paggawa at paghabol nun, but just one look, sasabihin niya basura ulit. Pakiramdam ko, pinag-iinitan ka niya, This is not because of the project, pakiramdam ko may mali. Leah. Mabuti siya sa iba, I even saw her smiling and saying good morning sa iba, pero pagdating sa'yo, masyado siyang ewan. I can't explain. Huwag mong baguhin. Hindi natin babaguhin ang lahat. Let's just do some revision. Ano siya gold? The designs and all are perfect. Lalo na yung mga tinapos ng asawa mo. Hindi pa nakakapagsalita si Belinda nang isara ni Leah ang laptop at saka tumayo. Oh. Bakit mo sinara? You know what? Let's stop this. Lumabas na muna tayo at kumain na sa labas. I think I also need fresh air. Nanggigigil ako sa bagong manager natin. Anong let's stop this? Nababaliw ka na, come on. Ikaw na nagsabing walang deadline. Let's go. Libre ko na rin to at saka gusto ko ring tikman yung pagkain sa bagong bukas na restaurant. Leopold Belinda at hindi na binigyan ng pagkakataon na humindi. Are you serious? Hindi makapaniwalang tanong ni Belinda nang nasa harap na sila ng sinasabi ni Leah na bagong bukas na restaurant. Hindi makapaniwala si Belinda na sa simpleng pag-aya ni Leah ay nasa Tagaytay na sila agad. Yes, they are already in Tagaytay. Leah smirked. Kung sinabi ko, edi mas lalo mong ayaw sumama. But we still have work. We deserve this. Tara na nga kasi. Masarap daw rito sabi nila Cindy. Leah said at talagang hindi niya na pinatapos si Belinda sa sasabihin. All Belinda can do was sigh. Pumasok sila sa loob. Hindi napigilan ni Belinda ang ilibot ang buong tingin ng makapasok.
This place looks so expensive. She is busy looking at the place, when Belinda stopped when she saw Van on one of the tables. Napalunok si Belinda. May kasama itong babae. Hindi alam ni Belinda ang mararamdaman. Van said that he will go abroad for that emergency meeting and he said that he will spend his 4 days there, pero bakit nandito siya? Doon tayo sa malapit sa bintana. Biglang aya ni Leah na hindi pa rin nakikita si Van. Napalunok na lang si Belinda at sinubukang ngumiti rito. Lumapit sila sa may bintana at agad na upo, pero sa kinauupuan niya ay kitang-kita niya kung nasaan si Van at iyong babae. They are talking. Wala namang ginagawang masama, pero hindi maiwasang manikip ang pakiramdam ni Belinda. Belinda looked at her phone. She texted Van a while ago, but until now, Van still didn't reply. Sino yung babaeng kasama niya? Bakit siya nandito? Woy! Order mo raw. Napaangat ang tingin ni Belinda sa tabi niya, hindi nito napansin na nasa tabi na pala niya ang waiter. Parehas na lang ng sayo, Belinda said weakly. Kumunat naman ang noo ni Leah at napansin ang pagbabago ng energy ng kaibigan. You okay? Leah asked when the waiter had already left. Belinda tried to smile kahit na parang naiiyak na siya. Belinda already knows the pain of being cheated, ramdam na niya dahil niloko na siya ng taong pinagkatiwalaan niya, pero bakit iba ang sakit ngayon? Bakit pakiramdam niya parang sobra ang sakit? Ayos lang. Napagod lang sa bigla ang biyahe. Tumawa pa si Belinda habang sinasabi iyon. Napanguso si Leah. Hindi siya naniniwala, pero sa huli ay naniwala na rin ito dahil baka iniisip lang din niya ang trabahong naiwan. Belinda looked at that table again. Halo-halong mga tanong na ang nagsimulang gurn-ulo sa isip ni Belinda. She wants to trust Van, pero siguro nga dahil naranasan na niyang masaktan at maloko ay natatakot na siyang maramdaman ulit. Hindi pa nakikita ni Belinda ang mukha ng kasama ni Van, pero sa likod pa lang ay nakikita na ang kagandahan nito. Maputi, ang buhok ang sobrang haba at straight at mukhang matangkad. Napatingin si Belinda sa damit niya. She is wearing her usual pantulog, malayong-malayo sa damit ng kasama ni Van ngayon. At kitang-kita rin na pinagtitinginan sila ng mga taong nakakapansin sa kanila dahil sa damit nila ni Leah. Leah just really doesn't care about those stares, pero si Belinda. Kung siguro hindi niya nakita si Van rito habang may kasamang babae ay baka wala rin itong pakialam sa tingin ng iba. Hindi niya maiwasang manliit sa sarili niya habang nakatingin doon. Hindi niya maiwasang manliit dahil alam niya sa sarili niya na madali lang siyang palitan. Hindi siya iyong babaeng ipagmamalaki sa lahat. Hindi siya iyong babaeng kagusto-gusto. Hoy! Bakit ka umiiyak? She heard that from Leah, pero imbes na sagutin ay tahimik na lang siyang umiyak habang nakayuko na. Belinda, natarante si Leah, pero dahil sa malakas na pagkakasabi niya noon ay nakuha niya ang atensyon ni Van. Nanlamig si Van ng makarinig ng pamilyar na boses. May problema ba? Zai asked, pero nanghina na si Van nang mahanap niya ang pinanggalingan ng boses. Nagtama pa ang tingin nilang dalawa. Belinda doesn't know what to do nang magkatinginan sila ni Van. Kitang-kita ni Belinda ang gulat sa mukha ni Van. Ang dapat gawin ni Belinda ay lumapit at komprontahin si Van, pero bigla itong naduwag lalo nang mapatingin din ang babaeng kasama ni Van sa kanya at makita kung gaano ito kaganda. Imbes na lumapit doon ay tumayo na lang siya at umalis. Narinig pa ni Belinda ang tawag ni Leah sa kanya, pero ang gusto niya na lang ay ang umalis doon. Van immediately stood up when she saw Belinda leave the restaurant, but Zai immediately held Van's arm. Where are you going? And do you know that girl? Kunot noong tanong ni Zai habang nakahawak sa braso ni Van. Aalis na sana rin si Leah para habulin si Belinda, but then she saw Van. Natigilan siya at kunot noong tinignan si Van, bumaba pa ang mata nito sa babaeng nakahawak sa braso ni Van. Isang tingin ay alam na niya agad kung bakit biglang umiyak ang kaibigan. Napapikit si Van at tinanggal ang kamay ni Zai na nakahawak sa kanya. Yes, I know her. Kausapin ko lang saglit. Zai still tried to say something, pero mabilis nang umalis si Van para habulin si Belinda. Leah didn't know what to do. May parte sa kanyang gustong puntahan ang babae at magtanong kung sino ito, pero sa pag-aalala kay Belinda ay napasunod ito kay Van nang dumaan ito mismo sa tabi niya. Sino ba ang babaeng kasama mo?
Hindi na itinago ni Leah ang galit na nararamdaman niya. Hindi pa man lang napapatunayan na nagluluko si Van, hindi na mapigilan ni Leah na magalit. Belinda is too kind to feel another heartbreak from a guy. Sa kabila ng galit ay hindi mapigilan ni Leah ang sobrang pag-aalala. When Van didn't answer Leah, hinayaan na lang ni Leah at bumagal ang lakad. Gusto niyang puntahan na ang kaibigan, pero alam ni Leah na hindi muna dapat siya makialam. Leah knows that they need to talk first. Hinayaan niyang habulin ni Van si Belinda at naisip ang bumalik na lang sa lamesa. Again, Leah saw that woman. Kitang-kita ang pagtataka ng babae at pagkabalisa habang ilang beses na napatingin sa pinto. Sobrang pagpipigil ni Leah para lapitan ang babae at magtanong na mismo sa kanya, pero naisip ni Leah na hindi naman pwedeng pangunahan niya ang kaibigan, baka mamaya ay kliyente o importanteng tao iyon at mali lang sila ni Belinda sa iniisip. Belinda, wait, mabilis na iniharap ni Van si Belinda sa kanya nang mahabol niya ito. Van couldn't help but get weak when he saw Belinda's tears. Nahabol niya ito sa medyo madilim na parte. Van sighed and held Belinda's arms. No one talked after that, tanging paghikbi lang ni Belinda ang naririnig. Belinda tried to hide her tears. Sinubukan niyang kumawala sa hawak ni Van, pero hindi siya pinakawalan ni Van. Hindi maipaliwanag ni Belinda ang nararamdaman. Hindi pa naman siya nakakasigurado na babae nga iyon ni Van at niloloko siya nito, pero masyado nang masakit sa kanya. Ang makita pa lang ni Belinda si Van na may kasama ay talagang hindi na matanggap ni Belinda. Masyado nang masakit sa kanya, in fact, mas masakit pa ang nararamdaman niya ngayon kaysa sa naramdaman niya nang mahuli si Danilo. Baby, it's not what you think. Napaangat ang tingin ni Belinda kay Van at hindi maiwasang tignan nang may hinanakit ng marinig iyon galing kay Van. Belinda bit her lips and closed her eyes. Bigla siyang may napagtanto. The last time I heard that, my fiancé cheated on me. Hindi maiwasang sabihin ni Belinda iyon and Van really knew that reason why he became silent. Binuksan ni Belinda ang mata niya at nanghihinang tinignan si Van. Kung ayaw mo na, you can freely tell me. Belinda couldn't help but say that while her tears really couldn't stop from falling. Sinubukan ni Belinda ang pigilan ang pag-iyak, pero hindi niya magawa. Masyadong masakit ang isiping pagkatapos niyang maging masaya sa piling nito ay matatapos din pala. What the hell are you talking about? Baby, it's not like that. Hindi na naitago ni Van ang sobrang kaba sa narinig dito. Belinda wiped her tears at tinanggal ang kamay ni Van na nakahawak sa kanya. Sabihin mo kung ayaw mo na, papakawalan naman kita, pero sana huwag naman iyong huli na, iyong sobrang masakit na. Belinda, nanghihinang tawag ni Van kay Belinda. Belinda tried to smile. Sabi ko naman kasi sa'yo mahal na kita, Huminga si Belinda ng malalim nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Sorry, masyado na ata akong owa. Hindi pa ako nakakasigurado kung babae mo nga iyon, pero nagkakaganito na ako. Van closed his eyes when he saw how Belinda tried to smile at him even though she was full of tears. Parang mas gusto pa niyang sampilan siya ni Belinda at sabihan ng mas asama. Pero kasi, nagsinungaling ka, This time napahagulgol si Belinda. Sabi mo nasa ibang bansa ka, pero ngayon nandito ka tapos may kasama ka pang babae. Belinda was too honest with herself. Walang pagdadalawang isip na sinabi iyon. She is just a client. An important client. Van kissed Belinda's forehead after he said that. Napapikit ulit si Van and again, another lie came out of his mouth. Kay kakabalik ko lang. I need to meet her because she is an important client. It's not what you think. I'm sorry I didn't call you immediately. I just really needed to meet her first. Desperado na si Van. The last thing he wanted to happen is for Belinda to learn about the truth and leave him. He didn't want to lie again, pero hindi niya alam ang gagawin niya. He was now scared that Belinda would leave him if she knew about Zai. Papakawalan. No, Van didn't want that. Ayaw niyang pakawalan siya ni Belinda. Van wanted to say something again, pero agad na nagsalita si Belinda. Everything you said, papaniwalaan ko dahil I trusted you, but please listen to me first. Malungkot na tinignan ni Belinda si Van. Tinitigan niya ito sa mata, hanggang sa ilong at sa labi.
Belinda couldn't stop her tears again. You said you love me and that really makes me happy. And I also want to say thank you kasi you make me feel special even though I feel like I don't deserve that. Pero seryoso ako na kapag ayaw mo na gusto mo nang kumawala, pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Kasi kahit naman sinabi mong mahal mo ako, hindi ko pa rin nakakalimutan kung saan tayo nagsimula. Bumaba ang tingin ni Belinda sa singsing na suot niya. I'm saying this because I am already hurting right now kahit na nakita lang naman kita na may kasamang iba, kaya sana kung balak mo palang saktan ako, na kumawala sa relasyong ito, sana ngayon na, sana agahan mo na. And natatakot kasi akong kapag tumagal, mahirapan na akong makaahon. Ano, wala ka pa bang balak umuwi? Tinaasan ni Leah ng kilay si Belinda na ngayon ay nakahiga sa sofa habang nakatitig sa TV. Bored na tinitingnan ni Belinda si Leah. Alis dyan, nanunood ako, sabi ni Belinda nang hindi pansinin ang sinabi ni Leah, pero imbes na umalis, mas lalo pang hinaharangan ni Leah ang TV. Leah, ang ganda ng pinapanood ko kaya pwede pag-anon ka ng kaunti. Umuwi ka na sa inyo, mariing sambit ni Leah na ikanawang ng labi ni Belinda. Hindi rin pinansin ni Leah ang sinabi ni Belinda at ang gusto na lang ni Leah ay ang pauwiin na si Belinda. Bakit? This is also my apartment kaya bakit ba pinapauwi mo ako? Nakasimangot na sagot ni Belinda. Napairap si Leah sa sinabi ni Belinda at kung pwede niya lang batukan ang kaibigan ay talagang genre na niya sa sobrang inis. Gusto ko lang sabihin na may asawa kang tao, 5 days ka nang nandito at hindi umuwi. Aba, ilang beses ka nang binalik-balikan ng asawa mo rito. Sinusuyo ka na't lahat, pero ayaw mo man lang harapin, layong totoo. Akala ko ba okay lang kayong dalawa? Na hindi naman pala siya nagloko at iyong kasama niyang babae ay kliyente lang pala. Hindi sumubok si Leah na magsalita tungkol sa nangyari dahil ayaw niyang pangunahan ang kaibigan, pero napansin niyang tila iniwasan ni Belinda si Van. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Belinda sa mahabang pahayag ng kaibigan. Hindi siya nagsalita at napapikit na lang habang naaalaala ang mga pinagsasabi niya. She meant what she said, pero hindi pa rin niya mapigilan ang kahihiyan sa kanyang pag-iyak. Belinda, abay tatadyakan na kita, inis na sambit ni Leah. Napasimangot ulit si Belinda at napaupo na lang. Grabe ka naman. Tatadyakan talaga. Hindi na pwedeng hayaan mo na lang ako rito hanggang sa gusto ko. Ay hindi, Aber. Asawa ang meron ka, hindi boyfriend. Mariing sambit ni Leah na para bang magulang siya ni Belinda sa sobrang paninermon. Pinapansin ko naman siya sa trabaho, kahapon, I talked to him for the project. Turan ni Belinda. Oh, you think I didn't hear how you said no to him nang sabihin niyang tutulong na siya sa bagong ipapagawa ni Manager Cecilia kahit na gusto ni Manager Cecilia na ikaw lang ang gumawa noon. You need help, pero ano? Humindi ka. Bakit? Hulaan ko because iniiwasan mo siya. Kinagat ni Belinda ang labi. Napatingin na lang sila nang sabay nang tumunog ang phone ni Belinda na nasa center table. It was a message from Van. Pastahan tayo, hindi ka rin nagre-reply sa kanya. Binuksan ni Belinda ang phone at binasa ang mensahe. Van. Baby, nag-usap na nga kayo, hindi ba? Bakit pinapahirapan mo pa iyong tao? Napapikit si Belinda habang humihinga ng malalim. After that, Belinda started talking. Iyon nga kasi ang dahilan kung bakit hindi ko siya maharap. Paunang sabi pa nito, hinawakan ni Belinda ang singsing sa daliri. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ang dami kong sinabi sa kanya? Nag-usap kami, oo, pero sobrang nakakahiya lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Leah, nahihiya ako sa kanya sa aking pag-iyak at pagsasabi ng kung ano-ano sa kanya. I cried so hard when I saw him with a woman, wala naman silang masamang ginagawa. They just eating in that restaurant tapos nalaman ko nung nag-meeting lang sila, pero ako halos hindi ko na napigilan ang magsabi ng kung ano-ano sa kanya habang umiiyak. Pakiramdam ko, I crossed the line between us. Walang masama sa pag-iyak mo and I know you know that. Kahit ako ay maiiyak kapag nakita ko ang asawa kong may kasamang babae. Lumapit si Leah sa tabi ni Belinda. Pero iba kasi sa atin, Leah. We started with no love attached. Biglaan lang ang kasal at parang hindi totoo. Walang pag-ibig na naglalaro sa aming dalawa kaya hindi ako dapat mag-asta ng ganun, he said he loves you.
Nakita ko sa notes na binigay niya. Mariing ani ni Leah na pinaimbestiga Belinda. He meant those notes na nilalagay ni Van sa lamesa niya. Pero kahit na, pakiramdam ko mali na umiyak ako at magsabi ng kung ano-ano tapos mali lang pala alo ng hinala. Mahinang sambit pa ni Belinda, but you love him now so your feeling is valid. At mukhang naiintindihan naman ni Van iyon. Natahimik si Belinda. Kinabukasan ay may nakalagay na naman sa lamesa niya na malaking pack na chocolate at 3 piraso ng white rose. Belinda reads the notes and sigh when she reads it. I love you. Galit ka pa ba? Uwi ka na, please, your husband, uwi ka na raw. Inilingan na lang ni Belinda si Leah na sumulpat ito sa likuran niya at nabasa iyon. Sa nakalipas na mga araw, palagi na lang siyang nakakatanggap ng ganito kay Van. At ilang beses din na nabasa ni Leah iyon, reason why she knows that Van is saying those 3 words. She wants to say na hindi naman ito galit at sadyang nahihiya lang sa inasta at mga sinabi nito noong gabing iyon, but she don't know how to face him without thinking about everything she said that night. Ilang sandali ay nilagay lahat ni Belinda ang buong atensyon sa trabaho nang makita ang paglabas ni Van sa elevator at pagpasok nito sa hallway kung nasaan ang opisina ni Manager Cecilia, but before he went there, napansin ni Belinda ang pagsulyap ni Van sa kanya. Van, you like the chocolate? Van, do you need help? Van, tell me if you want to eat something. Van, baby. Halos maghapon ulit ng araw na iyon ay nagte-text sa kanya si Van. Ilang beses din itong dumaan sa lamesa niya at minsan ay nagtatanong ito mismo kay Belinda tungkol sa trabaho, but Belinda just seriously answer him without looking at him. Dahil hindi namaman umuwi si Belinda noong gabing iyon ay tinalakan na naman siya ni Leah. Van, Van, I miss you, baby. Uwi ka na, please. Mariing niyakap na lang ni Belinda ang una niya nang mabasa iyon dahil pati rin naman siya, namimiss na si Van. She really doesn't know how to look at him and act after what happened. You look like a shit, hindi maiwasang sabihin ni Warren nang makita niya ang pinsan na lasing na lasing. Ano ngang gagawin ko? Hindi nga niya ako pinapansin. Ni mag-reply sa text ko, hindi nga niya magawa. Mariing ani ni Van habang nakayuko at nahihilo. He texted Belinda again and Belinda didn't even reply again. Ilang beses na siyang nag-text sa araw na iyon, pero ni isa ay wala itong nireplyan, kaya napunta si Van sa bar kasama si Warren. Ilang beses na siyang pumunta sa apartment nila. Pati sa trabaho, sinusubukan niyang kausapin ito. Ni wala nangangang pakialam si Van kung makita siya ng ina na sunod kay Belinda. He missed Belinda so much. He missed her scent and all. Halos hindi na nga siya makapagtrabaho ng maayos. Gusto niya na lang napansinin siya ni Belinda at umuwi na ito sa bahay niya. Nakakuha pa nga ulit ito ng suntok mula sa lolo niya nang hindi pinuntahan ni Van si Zai sa Tagaytay noong mga sumunod na araw at hanggang sa pag-alis nito ay talaga ang hindi na pinuntahan ni Van. Van just texted Zai and that's all. Zai already go back in US reason why medyo nagkaluwag-luwag na si Van, pero may mga oras na kinakausap siya ng ina nito at tinatanong ang tungkol sa plano. At alam din ni Van na sobra ang pagpapahirap ng mama niya kay Van. Malamang, nakita kanyang may kasamang ibang babae, ano sa tingin mo gagawin niya? Magpapu-party, tapos nagsinungaling ka pa na sa ibang bansa ka. You liar. Well, oh, I'm excited to see what you are going to do when she learned that everything you said is a lie. Halos tignan ng masama ni Van si Warren nang marinig yun. Why don't you just give me advice? Inis na sambit ni Van kay Warren. Tandang padamdam. Nilagok ni Warren ang laman ng baso niya at sakang inisyon si Van. You want me to give you advice? Are you sure? Inismiran lang ni Van si Warren sa tanong nito. Muling nagtawag si Van ng waiter at nagpalapag ulit ng alak sa lamesa nila. He even request alcohol that has a high alcohol level. Tell Belinda the truth and if you really love Belinda, stop your engagement to Zai. Pareho mo silang masasaktan, Van, and they both don't deserve that. Napailing si Van at inisang lagok ang alak na nasa baso niya. You know that I still can't do that. Kapag tinapos ko ang engagement namin no Zai, magtataka si Lolo at Mama. Naghahanap pa ako ng oras and I told you what Lolo said, na kung titigil ako, siya ang gagawa ng paraan para makaganti, and damn it.
I can't let him do something to Belinda. Mas gugustuhin ko na lang ang patuloy na magsinungaling kaysa sa hayaan si Lolo na sa gagawin nito kay Belinda. Then don't ask advice from me kung hindi ka naman pala makikinig. Warren seriously said. And truth is, I am already scared that Belinda might know how asshole I am and leave me. Biglang mahinang aambit ni Van at parang nanghina nang isipin niyang magagalit ng sobra si Belinda sa kanya. Halos hindi na niya alam ang gagawin ngayong hindi siya pinapansin ni Belinda, paano pa kaya kung malaman niya at magalit ito, edi mas lalo itong hindi na alam ang gagawin. They both silent after that. Van just keep drinking alcohol hanggang sa halos hindi na niya maitayo ang sarili, pero ilang sandali ay sinubukan ni Van ang lahat para tumayo. Sa parteng ito ay ayaw tulungan ni Warren si Van. He really hate what his cousin doing, pero sa kabilang banda ay talagang alam niya kung gaano ito nahihirapan sa sitwasyon niya reason why kahit na alam ni Warren na mali ay nananahimik lang siya. Warren sighed when he saw her cousin almost can't stand up, but still tried. Saan ka pupunta? Lasing ka na, mariing sambit ni Warren, but Van didn't listen to him. I need to see Belinda. I want to go to her. Nakatayo na siya, pero natumba rin kaya napahilot na lang sa sentido si Warren. Iniiwasan ka nga niya, hindi ba? Saka lasing ka na, ano? Magdadrive ka, magpapakamat ka, Warren said, pero hindi siya pinakinggan ni Van. He really looked so wasted. Hanggang sa tumayo na lang si Warren at hinayla patayo ang pinsan para alalayan. Ano ba? Pupuntahan ko ang asawa ko. Mariing ani ni Van kaya napapamura na lang si Warren. Tumigil ka nga, para kang baliw. Bulyo ni Warren sa pinsan. Sa kotse ay padirag niyang ipinasok ang pinsan sa kotse na siya namang ikinumira ni Van at saka umikot si Warren at naupo sa driver's seat. Tandang padamdam. Address. Mariing tanong ni Warren. Bakit? Napapikit ng mariin si Warren sa inis. Kahatid kita sa asawa mo, so give me her address. Pinanliitan ni Van si Warren ng tingin. Sabihin mo nga, may gusto ka ba sa asawa ko? Napasinghab na lang ng malakas si Warren sa narinig. He never really thought that his cousin would be like this. What the frivake are you talking about? Anong may gusto? Iba na talaga ang tama mo. Baliw ka na. Bulyo ni Warren sa pinsan at parang gusto na lang niyang itulak na ito sa bintana. So wala kang gusto sa asawa ko. Sobra ang pagtitimpi ni Warren para huwag masuntok ng isang beses ang pinsan para makatulog at matahimik na. Ano, gusto mo bang makita ang asawa mo o ano? Muling pinanliitan ni Van ng mata si Warren, pero sa huli ay sinabi nito ang address ng apartment nila Belinda. Hindi ba niya ako namimiss? Tinigayla na ni Warren ang kotse sa harap ng building ng apartment ni Belinda nang muling magsalita si Van habang nakapikit. Bored na tinignan ni Warren ang pinsan saka umiling. Pasalamat ka, mabait ako, Warren said. Warren took Van's phone and started filming Van while talking. Vinidyo ni Warren si Van habang patuloy ito sa pagsasalita and after that, he sent it to Belinda. Pagka-send ay nagtipa ito ng message para rito. Nalaglag ang panga ni Belinda nang may pumasok na video galing kay Van. Akala nga niya ay simpleng text lang iyon, pero mali siya. She was lying on the bed when she opened it, pero tuluyang napaupo nang mapanood iyon sa sobrang gulat, hindi niya ako namimiss. Ako, miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na ang asawa ko. Natampol ni Belinda ang noo. Nakapikit at lasing na lasing si Van habang sinasabi iyon teka, seryoso bang ang asawa niya ang nasa video at nagsasalita? Hindi na maiwasang isipin iyon ni Belinda, baby, sorry na. Umuwi ka na. Biglang sambit niya na parang bata. Belinda didn't know how to react. It's obvious that it wasn't Van who sent that. Lasing na lasing siya kaya paniguradong hindi siya ang nag-send noon. Belinda Warresville rival ba, bakit hindi mo ako namimiss? Van drunkenly looked at the camera, sinubukan pa nitong imulat ang mata niya ng sobrang laki, pero dahil sa sobrang kalasinggan, hindi niya iyon magawa ng tama. Pagkatapos niyang mapanood ang video, binasa niya ang bagong pumasok na message. Van. This is Warren. Nasa labas kami. Get your drunk husband here. Belinda didn't think twice, she immediately stood up. Dahil sa pagmamadali, hindi naman maiwasang magtaka at magulat si Leah. Oh, saan ka pupunta?
Sumunod pa si Leah papunta sa pinto habang tinatanong iyon. Si Van? Nasa baba? Tipid na sagot ni Belinda. Ano namang bago, Aber? Gabi-gabi ka kaya pinupuntahan ng asawa mo at hinihintay ka sa baba. Ano, tapos na rin ba sa wakas ang pagpapakipot mo? Uuwi ka na. Tuluyang lumabas si Belinda sa pinto at sumunod na rin si Leah. Hindi ako uuwi at anong pagpapakipot? Hindi ako nagpapakipot. Iba ang pagpapakipot sa nahihiya. Pagsakay sa elevator ay natigilan si Belinda nang kurutin siya ni Leah. Kahit anong sabihin mo, pakipot pa rin iyon. Napasimangot si Belinda, teka nga. Bakit ka ba sumama? Hindi ba matutulog ka na? At saka hawak mo pa ang toothbrush mo, hindi mo man lang binaba. Belinda said, pero nagkibit-balikat lang si Leah. Bawal akong sumama. Ano, dapat ikaw lang ang makakita ng kagwapuhan ng asawa mo. Napakamot na lang si Belinda at natawa, kasabay ng pagbukas ng elevator. Humanap ka na nga ng jowa mo at pakasalan mo na agad. Lasing si Van at hinatid siya rito ng pinsan niya kaya wala akong choice kundi ang lumabas. They were already outside and Belinda already saw Warren outside his car. Pinsan niya, guwapo, ipakilala mo ako, Leah said while looking at Belinda. Biglang na-excite si Leah nang marinig na may pinsan si Van. Belinda pointed Warren and made Leah look at him, pero halos malukot ang buong mukha ni Leah nang makilala ang pamilyar na mukha na hiniling nga niya kahapon na sana hindi na niya nakita. Ang lalaking yan. Hindi makapaniwalang tanong ni Leah at dahil nakarating na sila sa harap ng sasakyan ni Warren ay napatingin din si Warren sa kanila. Warren raised his eyebrow when he saw Leah. Magkakilala kayo. Belinda couldn't help but look. Ang kaninang naiinip na si Warren ay hindi maiwasang mapahawak sa batok niya at lagyan ng mapaglarong ngiti ang labi nito. Hello, miss, we see each other again. Warren said, obviously enjoying the situation. He never expected to see Leah after their encounter yesterday. So siya nga, hindi makapaniwalang tanong ni Leah at saka mabilis na umiling. Naku po, huwag na lang pala, suska, ayoko ng isang hambog na feeling guwapo. Biglang ani Leah na hindi naman gaanong naintindihan ni Belinda. Kunin mo na ang asawa mo at umakyat na. Ang pangit ng hangin dito. Si Leah habang umiirap at pinapakita ang disgusto na nandito si Warren. But even Warren saw how irritated Leah was, he just smiled. Nasa loob siya ng kotse. Ihahatid ko na siya sa taas. I'm sure you two can't handle how drunk he is right now. Warren said and opened the door of his car. There, they saw Van drunkenly sitting in the front seat. Van tried to open his eyes when he felt someone looking at him, pero nanlaki ang mata niya nang makita si Belinda. Belinda, Van excitedly said and tried to stand up pero halos kumunat ang noo niya nang hindi siya nakaalis sa pwesto niya at hindi niya mapuntahan si Belinda. What the hell? Lasing na tanong ni Van at sinubukan ulit tumayo, pero gaya kanina ay hindi pa rin siya makaalis. Bakit hindi ako makaalis? Iritadong ani nito at napasulyap kay Warren na literal nang iningitian siya. Gago ka ba? Naka-seatbelt ka, paano ka makakaalis dyan? Warren sarcastically said. Pero kahit na sinabi na ni Warren iyon, patuloy pa rin siya sa pagtayo kahit na palagi naman itong naibabalik sa kinauupuan dahil sa seatbelt na suot niya. Napakamot naman si Belinda sa batok nang makita kung gaano kalasing ang asawa niya. She sighed and came closer to him to remove the seatbelt, but Van's hand immediately sneaked around Belinda's waist. Damn this scent, Van said, smelling Belinda. Biglang nawala ang kaunting kalasinggan niya nang maamoy ang mabangong amoy ni Belinda. Halika na, dito ka na muna matulog. Kakausapin ko ang security kung pwede kang pumasok sa building. Belinda said. Bagamat nakapunta na si Van ng isang beses sa mismong apartment, gusto pa rin ni Belinda na kausapin ang security. Belinda was still confused how Van was able to go inside dahil sa rule ng kumpanya, pero sa huli ay binaliwala na lang niya ito. Van didn't talk and tried to stand up. Agad naman siyang tinulungan ni Warren sa pag-alalay kay Van. Ihahatid, you are not welcome to our apartment. Kaya na namin ipasok si Van at pwede kaming magpatulong sa security. Sabat ni Leah, why are you like that? Gusto ko lang tumulong, well, we don't need your help. Belinda, let's go.
Pagmamatigas ni Leah, but she stopped when she heard what Warren said next. You don't need my help. Or are you just affected by how I kissed you last night? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Belinda sa kanila, habang si Van naman ay nakatitig kay Belinda na parabang hindi pa rin makapaniwala na nasa tabi na niya ito. Van again put his hand on Belinda's waist, rason kaya nakuha ni Belinda ang atensyon niya. Ang kapal ng mukha mo. Anong affected? Hindi nga ako nasarapan sa halik mo. Patuloy sa sagutan si Leah at Warren, pero hindi naman maibigay ni Belinda ang atensyon sa mga ito nang pumwesto ang lasing na si Van sa likod ni Belinda. Hindi na rin napansin ni Belinda ang pag-alis agad ni Leah nang masabi niya ang bagay na iyon. Van hugged Belinda from behind and nang tuluyang maayos sa pwesto ay dahan-dahan niyang nilapit ang labi sa tenga ni Belinda. Ang bango naman ng asawa ko. Belinda bit her lips after hearing that at talaga namang hindi napigilan ang pagwawala ng mga paro-paro sa tiyan niya. I freaking miss you, baby. Van whispered once again at nagawang patikan ng halik ang leeg ni Belinda. Bakit ka sumunod? Hindi ka welcome rito. Alis. Bulyo ni Leah kay Warren, but instead of leaving, nagpatuloy si Warren sa pagpasok at naupo pa sa sofa. I want coffee, please. Warren said while already sitting. Kapal naman talaga ng mukha mo. Anong you want coffee? Uutusan mo pa ako. Mukha mo. Belinda wants to talk to Leah for a while dahil kitang-kita niya ang inis sa mukha nito. Belinda still doesn't know what's really the real score between Leah and Warren, pero ang nasisigurado lang ni Belinda ay talagang magkakilala sila. Leah, let them be here. Let's go inside. Please, Van whispered at kahit na sobra na ang pag-ikot ng paningin ay sinubukan na niyang hilahin si Belinda. Halos mapatili naman si Belinda nang muntik na silang matamba. Van really can't balance himself kaya muntik na silang natamba at dahil naman sa muntikan ng pagtamba ay napatawa lang si Van. Belinda didn't want to leave Leah and Warren lalo na at napansin nito ang sagutan ng dalawa, pero dahil sa paghila ni Van ay naisipan na lang ni Belinda na ipasok muna si Van. Dito ka lang muna, Belinda said nang tuluyang makaupo si Van sa kama. Van looks at Belinda while his eyes are half open. No, I want us to talk. Van tried to stand up, pero mabilis siyang hinawakan ni Belinda nang muntik na naman itong matamba. Huwag kang iinom ng marami kung hindi mo kaya. Hindi na napigil ang sabihin ni Belinda dahil ilang beses na itong muntik ng matamba. Van sighed and gently looked at Belinda. Are you mad again? Sinubukan ulit ni Van ang tumayo ng maayos habang tinatanong iyon. Napatitig na lang si Belinda kay Van. Gulo ang buhok nito, pero kahit na ganoon ay masyado pa rin siyang gwapo sa paningin ni Belinda. She doesn't know what exactly she can do right now because this is the first time na makita niyang ganito kalasing ang asawa. Baby, are you still mad at me? Van asked again kaya hindi na napigilan ni Belinda ang huminga ng sobrang lalim. I'm not mad. Dito ka lang muna o hindi kaya maligo ka na para maging maayos naman ang pakiramdam mo, Belinda just said at hinawakan si Van para muling paupuin sa kama dahil hirap na hirap ito sa pagbalance sa sarili. Sa pagkahilo ni Van ay napahiga ito kahit nauupo lang dapat at dahil na rin sa hinayla ni Van si Belinda ay napasunod ito sa paghiga. Parehas silang napahiga. Belinda sighed again and tried to stand up pero hinawakan ni Van ang bewang ni Belinda at iniharap sa kanya. Van couldn't help but sigh when he smelled the strong scent of Belinda on the bed. Masyado siyang nakaramdam ng ginhawa sa paghiga pa lang roon. Saglit na natigilan si Belinda habang nasa kama kasama si Van, pero ilang sandali ay nakakuha ito ng lakas para muling subukang tumayo. Sinubukang tumayo ni Belinda, pero hindi niya natuloy dahil parang bata si Van nang isiksik niya ang mukha sa dibdib ni Belinda. Siniksik ni Van ang mukha sa dibdib ni Belinda habang mahigpit na nakayakap rito. Van, come on. Let me go. Puntahan ko lang saglit si Warren sa labas, so you like him. Hindi maiwasang kunot ni Belinda ang noo sa narinig. Ano bang sinasabi mo? Belinda tried to push Van to see his face, pero lumipat ang mukha ni Van sa leeg ni Belinda. Mas hinailan niya ito para mapalapit sa kanya at kahit hangin ata ay mahihiya nang dumaan sa kanila. Do you like him instead of me? Mas gusto mo ba siyang asawa? Hindi alam kung anong mararamdaman ni Belinda sa narinig. Of course not, Van.
Hinatid ka niya rito at gusto ko lang na, you like him, this time it's not a question anymore. Nakagat ni Belinda ang labi dahil talagang ang lasing na ito ng sobra.